Presidente pa rin po ang bangag, bagamat milyon po ang nagprotesta sa kalsada, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng daigdig. Siyempre po, gaya ng inasahan, pinakamarami po ang lumabas sa lansangan para iprotesta ang korupsyon sa Metro Manila. Pero nagtipon-tipon din po sila sa Cebu, sa Davao at iba-iba pang parte ng daigdig. Kami po sa Dahig, 3 araw po kami nagkaroon ng sunod-sunod na mga protesta. Sinimulan po namin sa isang protesta, Marcos resign, free Tatay Digong, bring him home sa Amsterdam Dam Square. Natapos po yan, kinabukasan, noong 20, kami po ay nagmarcha, galing po sa detention facility, papunta po ng ICC at pabalik. Wala hindi po bababa sa 500 katao sa iba't ibang parte ng daigdig ang sumapi. Meron pong mga galing sa Amerika, may galing sa Japan, pero karamihan po sa iba't ibang lugar ng Europa. At kahapon po, nagkaroon po ng kumbaga highlight, ang tawag po nila ay, ano nga ba ang tawag nila kahapon? Convergence Day, kung saan kami po ay nagkaroon ng mahabaang panel discussion tungkol sa politika, tungkol sa korupsyon, tungkol sa Marcos resign at kung bakit dapat si BP Sara ang pumalit na presidente kung matutuloy ang pagbibitiw nitong si Marcos. Pero bagamat marami po sa atin ay umaasa na dahil nga po sa ginanap na talagang malawakang protesta laban sa korupsyon, magre-resign na ang Marcos, hindi pa po nangyayari. Bagamat sinasabi naman ng aking mga informante, hindi natatagal yung Marcos na yan kasi nabasag na. Nabasag na, kumbaga, yung koalisyon na sumusuporta sa kanya. Ano ba yung koalisyon na yan? Well, obviously, kasama na po dyan ang mga dilawan. Mga dilawan po ngayon talaga, bagamat si Ninoy Aquino, ang pinagbabantaan, ang pinagbibintangan na pumatay sa kanya ay ang mga pamilyang Marcos ay nakipagsabwatan na sa mga loyalista. Bakit? 28 billion pesos. Ganyan po ang babayaran ng gobyerno, babayaran nating lahat sa pamilyang Aquino Cuangco para sa Hacienda Luisita na alam naman natin na tuluyan ng nalugi. Nagsimula lang po ang kanilang just compensation ng 191 million sa panahon ni Corona at ito daw ang dahilan kung bakit napa-impeach si Corona. Tumaas po yan ng 1.2 billion at ngayon, ang inaward sa kanila ng hukuman ay 28 billion. And that is why they have 28 billion reasons kung bakit sila ay nakipagsabwatan sa mga Marcoses. Pero bagamat merong ganyang sabwatan, lumabas ang apo ni Cory Aquino dyan sa Luneta, kasama ang mga kasuklam-suklam na mga dilawan na nakaputi ngayon, nakaputi sila kahapon at nanawagan na itigil na ang korupsyon. Leila de Lima na meron ding unliquidated funds nung siya ay DOJ Secretary, nagmalinis at nagtawag din at sumigaw din laban sa korupsyon. Para bagang sinigawan niya ang kanyang sarili dahil hanggang ngayon meron siyang unliquidated cash advances sa DOJ. Nandyan din po yung antivirus na nagtatanim ebidensya di umano. Mga nagpipresenta na mga peking testigo di umano na ngayon po ay nahaharap sa isang ethics complaint sa Senado para siya ay mapatalsik dahil sa kanyang tanim ebidensya. Ewan ko ba po kung saan hinuhugot ang lakas ng loob ng mga taong ito na magbato ng putik sa iba, samantalang ang dami nilang mga putik sa kanilang mga mukha. Siyempre, nandyan din ang mga makakaliwa, nakakasama na rin sa sabwatan, pero hindi nyo na maaalis sa anyo ng kaliwa, na bagamat sila ay makikipag-alyansa kasama ang mga loyalista, ang mga dilawan laban sa mga Duterte, gagawa pa rin mga pamamaraan para nga mapatumba ang gobyerno. At ako po ay naniniwala na yung gulong nangyari sa Mendiola, yan din po ay inudyukan ng CPP-NPA teroristang grupo para magkagulo. Well, ang karamihan po ng aking mga kakausa, dyan po sila nagpunta sa People Power Monument at malapit po sa Camp Aguinaldo. Ang puso ko po kung ako'y nasa Pilipinas,
pupunta po ako doon sa Camp Aguinaldo kung saan naroroon yung aking mga kasama dati sa gabinete na pinamumunuan ni dating Defense Secretary Lorenzana at National Security Council Chair Esperon. Naniniwala ako sa panahon ngayon na tanging mga militar ang may kakayahan na patanggalin ang administrasyon ni Marcos dahil yan naman po ay katungkulan ng ating militar na kaukit po yan sa ating saligang batas na nagsasabi na ang militar ay siyang protektor ng taong bayan. Naniniwala po ako na dahil ang korupsyon po ngayon ay hindi lang lantaran, kung hindi parang naging standard operating procedure na, nangangailangan na ng pagprotekta ng sambayanang Pilipino. Maraming pa pong hindi na sasagot na mga katanungan. Ilan ba ho talaga ang namatay sa Mendiola kung meron? Alam naman natin na talagang inudyukan niya ng CPP-NPA para magkagulo. Pero alam din natin na may mga reports na lumalabas na nagkaroon daw ng order para mag-open fire at nakarinig tayo ng mga putukan sa mga videos na nakikita natin ngayon sa internet. Ang tanong, ilan ba ho talagang namatay kung meron at bakit walang pag-amin sa panig ng gobyerno? Ano ba ho talaga ang naging dahilan kung bakit sila ay nagpaputok? Nakikita natin yung mga mukhang adik na mga kabataan na naninira ng traffic lights. Pero sa tingin ko naman, hindi sapat na dahilan yon para magpaputok ang kapulisan. Tatandaan po natin ang paggamit ng dahas, kinakailangan merong necessity at merong proportionality. At wala naman po ako nakita ng ganyang necessity at proportionality. Dahil ang sabi nga po ng presidente natin mismo, na Marcos Jr., siya daw mismo gusto niya sumali sa mga pagtitipon at demonstration. Bakit pa puputukan ang mga taong nagde-demonstrate kung ang presidente mismo di umano ay gustong sumali sa mga ganyang protesta? So nagkaisa po ang sambayanang Pilipino laban sa korupsyon. Hindi sila nagkakaisa kung dapat bang bumitiw ang Marcos. Ang mga dilawan, palibasa, they have 28 billion worth of reasons to support the Marcoses. Sabi, hindi daw panahon dahil kapag pinatanggal ang Marcos, uupo ang Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo ang mga apo ni Ninoy Aquino na pinapatay di umano ng mga Marcoses, nagsasabi, kahit sino mas mabuti pang umupo, huwag lang yan pumatay sa sarili nilang mga lolo. Tinananawagan po ako sa mga apo ni Ninoy Aquino. High school pa po ako. Ako po'y inapi dahil wala nang akong bukas ng aking bibig kung hindi Ninoy Aquino ay para sa bayang Pilipino. Bakit naman po ngayon mas pinapanigan nyo pa ang pinaghihinalaan ninyo at sigurado kayong pumatay sa inyong lolo? Ako po'y nananawagan lalo na dito sa Kiko Aquino D. Pag-aralan mo nga ang kasaysayan mo, anak, Kiko. Ano mo po bata? Tanongin mo mga magulang mo kung sino pumatay sa lolo mo at bakit pinatay ang lolo mo. At sigurado ako, hindi mo masasabi na wag dapat patansikin si Marcos dahil ang mga Marcoses ang talaga namang nagpapatay sa iyong lolo. Dahil ang lolo mo nakipaglaban para sa demokrasya at ang lolo mo ay banta sa demokrasya dahilan kung bakit pinapatay siya ng mga Marcoses. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. In any case, ang ating panawagan ay naging maliwanag, tama na, sobra na ang korupsyon. Ang tanong, ano ang mga susunod na hakbang? Hahayaan ba natin na yung 28 billion reasons na mga dilawan, kaya sila ngayon ay nakipag-agliado sa mga Leolista at mga Marcoses, ang siyang mananaig para manatili sa pwesto ang Marcos Jr. na alam natin na wala naman sa tamang pag-iisip para mamuno? Hahayaan ba natin yung 28 billion reasons na mga dilawan na manaig at magpatuloy ang rehimeng Marcos Jr. miski alam natin na ang korupsyon ay nagsisimula at natatapos sa mga Marcoses? Siya po ang nagtalaga sa kanyang pinsan buo bilang speaker. Siya po
ay talagang tinanggap ang Zaldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Siya po ang tumanggap ng isang appropriations law kasama na yung pinakakorap na budget law noong 2025, bagamat siya rin ang humingi sa Kongreso na isabatas ang kanyang National Expenditure Plan na binago-bago ng mga congressman at senatong para nga magkapera sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Hahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na manaig para manatili ang Marcos Jr. maski alam po natin nang wala na talagang kakayahan ang Marcos Jr. na manilbihan sa bayan dahil nga hindi po tayo sigurado kung siya ay nasa tamang pag-iisip pa. Hahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na mga dilawan na manaig para manatili si Marcos Jr. maski alam po natin na wala pong solusyon ng Marcos Jr. hindi lang po sa problema ng baha, kundi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at kababaan ng sweldo. Hahayaan din ba ho natin ang 28 billion reasons ng mga dilawan na manaig para manatili sa pwesto ang Marcos Jr. Bagamat alam po natin na ang ekonomiya ng Pilipinas lumulubog, patuloy pang lumulubog dahilan na tayo po ay naunahan na ng karaming bansa natin Vietnam bilang 5th largest economy sa Southeast Asia. At hahayaan pa ba natin yung 28 billion reasons ang dilawan para makipagsabuatan sa pamilyang Marcos para maunahan pa rin tayo ng Cambodia at tayo ay magiging pang-pito na sa ekonomiya ng Southeast Asia. Huwag naman po. Gumising na po tayo sa katotohanan na hindi importante ang 28 billion reasons ng mga dilawan sa makipagsabuatan sa Marcos dahil yung 28 billion reasons po yan po ay pupunta rin sa kanilang mga bulsa. Bagamat alam po natin na ang pinanggalingan yan ay ang 4,500 hectares na alam naman natin na kinuha rin ng angkan ng mga Aquino Cuangco sa mga ordinaryo mga magsasaka ng Tarlac nang sila po nagpautang sa hindi nakabayad ang mga magsasaka at ang pinanggalingan naman ng pera na kanilang pinautang sa mga magsasaka galing po sa revolusyon ng sambayanang Pilipino laban sa mga Amerikano. Gumising na po tayo. Huwag nating kalimutan ang kasaysayan. Sakim po sa revolusyon ang pamilyang Cuangco Aquino, sakim po sa ating lipunan ang pamilyang Marcos. Bakit po tututulan ang Sara Duterte na pumalit bilang presidente gayong napatunayan na nga natin na wala na pong sapat na kakayahan na mamuno ang Marcos Jr.? Meron bang iskandalo pagdating sa korupsyon sa mga Dutertes? Ako po ang nagsabi na ang bahay ni Tatay Digong sa Davao City na nakita ko sa kauna-unang pagkakataon matapos na siyang manungkulang bilang presidente ay bahay kalapati. Siya lang po talaga siguro ang presidente na nananatili sa isang bahay kalapati matapos maging presidente dahil ang lahat po talaga umalis ng Malacanang mayamang mayaman. So ngayong tayo po'y galit na galit. Bakit hindi natin hayaan ang isang Duterte na pumalit bilang pinuno, wala naman pong bahid ng korupsyon ang pangalan ng Duterte? Sinasabi nila, mamamatay tao daw ang Duterte. Sinasabi naman ng marami, mas gusto namin yung pamumuno ni Duterte dahil nagkaroon ng takot sa puso at sa isipan ng mga kriminal na siya namang pumapatay sa lipunan. Kaya nga po, maraming nagagalit sa pag-kidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig dahil naniniwala sila na yung campaign against drugs, yung war on drugs si Tatay Digong ay ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng katahimikan sa ating mga komunidad. Bakit hindi natin hayaan maging susunod na presidente ang isang tao na walang bahid ng korupsyon, ang isang taong may pinakita ng tapang, ang isang tao na may pinakita ng malasakit sa mga mahihirap, ang isang tao na alam po natin na may takot sa ating Panginoon. Wala pong iba kundi si Vice Presidente Sara Duterte. Sino bang gusto niyong mamuno?
Hindi naman po pwede si Ontivirus. Kahit anong gawin niya, hindi naman siya mananalo. 3 beses nga siya bago nanalo bilang senador. Siguro 3 beses din siyang tatakbo para presidente kung siya ipapalarin sa pangatlong pagkakataon, gaya ng kanyang kapalaran bilang senador. Hindi naman po pwede ang Bamakino. Ang Bamakino, pinagyayabang ang ang tuition sa state universities and colleges. Sino ba ang pumirma niyan para maging isang batas? Hindi ba ang Rodrigo Roa Duterte? At hindi ba pinirmahan yan ni Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng apela ng mga budget people natin na walang sapat na pondo ang kaban ng bayan para bayaran ang libreng tuition sa state universities and colleges? Bakit aangkinin ngayon ni Bamakino ang kredito para dyan sa batas na yan? Samantalang ang presidente ay nagdeklara, naniniwala ako, tama lang na we invest in our capital, and our biggest capital, most important capital, is our youth, our people. Sinong gusto niyong pumalit? Si Triniling, para mas lalong maging Triniling ang pamumuno ng bayan natin. At siyempre, anong gusto niyong mangyari? Magkaroon na naman ng Marcos forever, para forever na lang na nagkakamot ng ulo, ng buhok ang presidente, hindi alam ang gagawin pag dumating ang susunod na bagyo, o di naman kaya pag nalaman niya na wala na palang pondo ang GSIS at malapit ng mabangkarote.